Si Alan Turing, alam mo, talagang binago niya ang pag-iisip natin tungkol sa mga makina. Noong 1936, inilarawan niya ang isang simpleng abstract device, isang tape lang, isang reader at isang set ng rules. At well, yun ang Turing machine. Mukha siyang simple lang sa simula, pero ipinakita niya ang isang bagay na malalim, na ang anumang proseso ng pag-compute ay pwedeng hatiin sa mechanical steps. Ang ideyang yan, honestly, ang naging pundasyon ng modernong computing. At mula doon, nagsimulang sumunod ang mga tanong. Kung ang isang makina ay kayang mag-compute, kaya rin ba nitong mag-isip? Noong 1950, inilabas ni Turing ang tanong na ito sa kanyang sikat na papel, Computing Machinery and Intelligence. Hindi siya nagpakalalim sa walang katapusang debate kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-iisip. Sa halip, nagtanong siya ng isang practical na bagay. Kaya ba ng isang makina na gayahin ng isang tao sa usapan nang napakahusay na hindi natin masabi ang pagkakaiba? Kung oo then, for all practical purposes, matalino ang makina. At, alam mo, ito ang naging kilala bilang Turing test. Ang mga ideya ni Turing ay hindi lang theory. Noong World War II, sa Bletchley Park, gumawa siya ng mga makina na nakapag-crack ng German Enigma code. Ang mga device na ito, honestly, nag-process ng impormasyon sa bilis na walang tao ang makakatalo. Hindi lang sila nag-compute, nag-reason din sila sa loob ng isang problem space. Para kay Turing, ito ang patunay na posible ang mechanical intelligence. Pero alam mo, mas lumayo pa siya. Nagtalo siya na hindi natin dapat subukang bumuo ng makina na may kaalaman ng isang adult mind. Sa halip, iminungkahi niya na bumuo ng isang parang bata na kayang matuto, umangkop at lumago. Nagbigay pa nga siya ng mga paraan na kahawig ng neural networks at reinforcement learning, dekada bago pa man sila naging totoo. Nag-pushback ang mga kritiko. Sabi ng ilan, hindi raw kailanman makakapag-isip ang mga makina dahil wala silang kaluluwa. Ang iba naman ay tumuro sa mathematical limits na sinasabing ang mga makina ay palaging magkukulang sa human reasoning. At ang ilan ay nagtatalo na kahit gayahin ng mga makina ang pag-iisip, hindi nila ito mararamdaman. Binalewala ni Turing ang mga objection na ito. Ang mahalaga ay hindi ang inner experience, na hindi natin masusukat, kundi ang outward behavior, na kaya natin. Ang shift na yan, alam mo, talagang nag-define sa field ng artificial intelligence. Ang intelligence ay hindi na tungkol sa essence, ito ay tungkol sa performance. Ang pag-aral, pag-iisip, at paglulutas ng problema ay pwedeng i-model bilang computation. Ngayon, bawat branch ng AI, mula symbolic logic hanggang deep learning, ay nagmula sa mga tanong na inilatag ni Turing. Ano ang kayang i-compute ng mga makina? Paano sila natututo? At kapag ang kanilang pag-ugali ay hindi na makilala sa atin, sa anong batayan natin sila tatanggihan ng intelligence? Hindi nakabuo si Turing ng thinking machine, pero ipinakita niya sa atin na bukas ang landas. At honestly, ang mga tanong na itinanong niya ay humuhubog pa rin sa mga makina na ginagawa natin ngayon.